Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magkakaroon na ng pagdududa si Trixie sa mami niya. Mas lalo siyang hindi na maniniwala dahil nakamarka na sa kanya ang minsang pagsisinungaling ng mami niya nung naaksidente si Lilet. Abangan natin sa Lilet Matias, attorney at law. Gustong bigyan ni Ramir ng dinner si Lilet para sa ganon ay gumaan naman ang pakiramdam niya dahil nabalitaan ni Ramir ang paghiling ni Eira kay Lilet na maghiwalay na muna sila at tapusin na ang pagiging magkapatid nila. Alam ni Ramir kung gaano kabigat ito para kay Lilet dahil ramdam niya kung gaano kamahal ni Lilet si Eira. Nagustuhan ni Trixie ang ganitong ideya. Inutusan siya ng daddy niya na puntahan si Patricia para ipaalam ang balak niya. Pagdating ni Trixie, nasa banyo pa si Patricia. Napansin ni Trixie na may tumatawag sa cellphone ng mami niya, si Miss Wave. Napilitan si Trixie na tanggapin ang tawag. Hindi na muna siya nagsalita. Nakikinig siya sa boses ng tao sa kabilang linya. Si Renan ang nasa kabilang linya. Siya ang pinangalanan ni Patricia na Miss Wave. Nagsalita si Renan. Sinabi niya na wala siyang pakialam na malaman ng iba ang relasyon nilang dalawa dahil hindi na niya matiis ang pananabik niya kay Patricia. Naging palaisipan kay Trixie ang mga sinabi ng lalaki sa kabilang linya pero nabosesan niya na si Renan nito. Sa pagkabigla ni Trixie, napabanggit niya ang pangalan ni Attorney Alon. Tinanong niya kung si Renan ba ang tumawag. Nagpatuloy si Renan sa pagsasalita, pero sinabi niyang hindi siya si Attorney Alon. Nagbanggit si Attorney Alon ng ibang pangalan para ibang tao ang pagbintangan ni Trixie. Niligaw ni Renan si Trixie para ibang tao ang paghinalaan na kalaguyo ng mami niya. Mga ilang sandali pa ay binaba na rin ni Renan ang tawag. Nanlaki ang mga mata ni Trixie. Nagagalit siya sa mami niya dahil buong akala niya ang daddy niya lang ang mahal ng mami niya. Malaking problema ito para kay Trixie. Kakausapin niya si Patricia tungkol dito. Magtatalo silang mag-ina. Kahit i-deny pa ito ni Patricia ay hindi na rin buo ang tiwala ni Trixie sa mami niya dahil minsan na itong nagsinungaling sa kanya. Natatawa naman si Renan. Sigurado siyang magtatalo ang mag-ina. Pagkatapos ay kakausapin siya ni Patricia. Tatakutin ni Renan si Patricia na hindi lang ito ang mangyayari sa kanya. Kailangan ni Renan ng pera. Pahiramin ulit siya ng pera dahil hindi lang ito ang pwedeng gawin ni Renan. Kaya niyang siraan si Patricia kay Ramir. Nanggigigil naman si Patricia sa mga ginagawang pambablackmail ni Renan sa kanya. Makakaganti rin siya kay Renan. Hindi rin siya papatalo sa mga plano nito. Nagbanta si Patricia na maghanda-handa na si Renan dahil may araw din siya. Sa kabilang banda, ikinuwento ni Lilet kina Tinang at sa pamilya Matias ang panibago niyang hawak na kaso. May isang ina ang humihingi ng tulong sa PAW para matulungan sa problema nito sa kanyang anak na nasaktan sa loob ng eskwelahan na pinapasukan nito. Hindi naniniwala si Tinang. May duda siya kay Lydia kung nagsasabi ba ng totoo ang bagong kliyente ni Lilet. Totoo kaya na may sinasapian sa loob ng paaralan? Ganon rin ang opinyon ni Lani. Meron pa kayang naniniwala sa mga sapi-sapi na yan? Hindi makapagsalita si Lilet dahil hindi pa nabubuo ang statement ni Lydia. Kailangan muna nila ihanda ang mga ebidensya bago sila gumawa ng hakbang para sa pag-usad ng kaso at para maisampa na rin nila ito. Sa opisina, ikinuwento ni Lydia ang mga nangyari at pagbabago sa anak nito. Ayon sa kanya, nagsimulang nag-iba ang anak niya nung minsang mag-ensayo ang grupo nila sa isang lugar na may kwentong kababalaghan.
Ayon kay Lydia, matalino at mabait ang anak niya, pero mahiyain at matatakutin. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang mga taong hindi nakikita. Simula ng ensayong naganap ay sumakit na ang dibdib ni Tina dahil sa takot. Naulit ng naulit ang kakaibang kilos ni Tina hanggang sa pag-uwi nito. Ganun rin sa loob ng bahay, palaging takot sa mga tao kahit naglalakad lang naman sa daanan at sa harapan ng bahay nila. Ayaw makipag-usap sa mga kaklase at ayaw na rin pumasok. Parang nagsawa na sa pag-aaral. Samantalang matalino at mahilig makipagkompetensya si Tina, kaya malaki ang pagtataka ni Lydia. Makalipas ang ilang araw ay pinasuri ni Lydia si Tina sa isang albularyo. Napansin nga ng manggagamot na may sapi si Tina. Sinabi ng manggagamot na may kakilala siyang isang pare na marunong sa ganitong karanasan, si Father De Lucio. Nung dumating ang pare, nagdedeliryo na rin si Tina kung ano-ano ang sinasabi. Tumakbo papalapit si Lydia sa pare para humingi ng tulong na iligtas si Tina. Sabi pa niya, galit na yung sumanib sa anak niya. Sabi pa niya, gusto siyang pahirapan ng tatay niya. Nakahiga si Tina sa kama, sigaw ng sigaw, kung ano-ano ang sinasabi habang umiiyak. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.